requirements for food safety. Supermarkets, grocery stores, and other businesses in the food retail sector are no exemption. The general principles of food safety require every business operator along the food chain to ensure that the safety of food is proactively managed and maintained. So bisan og retail imuhang product, you really need also to ensure nga safe siya. Okay? So first is the product control. So appropriate quality control operations will be employed to ensure that food is suitable for human consumption and that food packaging materials are safe and suitable. So for example, ikaw rin ga-pre-pack sa imong product, so you make sure nga ang mga packaging na imong ginagamit, mga materials na imong ginagamit sa pag-pack sa imong product is safe for the food. Dili siya nga ma-contaminate. So there will be no flaking or peeling paint, static products, soil buildup, or rust on or above product zones. All product or product containers shall be adequately protected to preclude contamination. There will be no condensation above product zones. Then also includes in the product control is the principle of first in, first out. So kinsa may ga-practice or kahibaw unsa ning first in, first out? Ha? So ang first in, first out is example. Ang imong baligya is retail. So ang una niabot nga stocks kani siya nga batch. So ang imuha dapat una ma-dispose is ang katong una niabot nga stocks. And the following stocks mao na po'y masunod imo og dispose. Dili pwede nga dili nimo siya i-inventory gyud nga kani siya dapat ang mauna. Dapat kani siya ang ikaduha. So dili na siya pwede magkasaksak sinagol. Remember nga naamoy expiration dates. Dili pwede nga ang previous nga stock or ang ikaduha nga stock mo'y maunang dispose. Dapat yun mauna og dispose kung unsa ang una nga moabot para malikayan ninyo ang mga expiration dates nga basin og ma-expire na siya wag pa siya na-dispose. Kay wala nimo siya na-dispose dayon. So sa mga nagtrabaho og mga promodizer kanana sa mga sales agent sa supermarkets, isa na siya sa inyong apil na siya sa inyong job description no to ensure nga ma-practice gyud ang first in, first out sa inyong assigned products. And also the expiration dates monitoring. Apil siya sa inyong inventory kung kani siya nga batch, ma-expire siya ani nga buwan, ani nga tuig, ani nga adlaw. Okay? So also a reminder for the expiration dates is there are no extensions. Once na ang gibutang diha is December 21, 2024, mag-expire na siya December 21, 2024. Beyond or after ana nga mga dates, it's your jurisdiction na nimo kung mukaon ka ana or dili. Because in the Department of Health, it is not advisable to consume anymore. Once mulapas na siya sa expiration dates, na sa tawo, ganahan siya nga mo, kaon ana. But ang mall, mga supermarkets, or tanan nga naa sa private sectors, they are not allowed to sell product nga expired. Mobitaw na ang mga mall, kung nakabantay mo, na sila section o promo, mga bundles, mga bundle deals, mga promo, silang mga products. Bisan pag yung tanawon, wala pa na siya, layo pa siya ma-expire. But because kay daghan kay silang stocks, they need to dispose it as soon as possible. Kay pag ma-uptan silang expiry, di na nila pwede i-display. Kaya naman, ano na sila sa balaod nga, dili pwede nga mamaligya o kanang expired. So, dili kita pwede mamaligya o expired. So, manang nga, advice na ko sa mga
sari-sari stores. Naiuban man gud nga ang ilahang strategy mamalit atong mga bundle deals kay makabrato man jud sila og kumpra. Pero kung maabtan kag expiry ana bisan sa inyong sari-sari store, even ang mga customers, individuals, di jud na ganahan mo palit og expired. Because naano na siya sa mind sa tao nga pag expired na di na pwede. But there are also some nga ang nasa na pag expired na napay pila ka buwan? 1 month. Sige daw, asa na nga libro ninyo nabasa? Aron aton i-justify nga sayop ko. Okay? Kaya kung inyong tanawon ang Philippine Food Safety Act of 2013, wala na siya'y kanang, wala siya sa balaod. But also, expiration dates monitoring, dili po na siya ingon nga expiration date ra gyud tanan. Naiuban nga best before, consume, or usa pa na nga mga manufacturing kanang details nga ibutang depende sa manufacturing company. So mo na siya nga kung miyon ka og best before, then dili na siya expiration date. Okay? So kinahanglan nga best before ani siya, wa man na siya dates nga ibutang. Na may uban nga best before after 3 months, best before after pila ka months nga na. Especially if mga imported products lahi ilang monitoring. So muna siya nga kinahanglan sad aware ta sa mga ingon ana nga mga details. You can search it online, no? But as much as possible diri sa Pilipinas kasagaran ito ginagamit expiration dates man. Okay? So next is the packaging. So this applies sa mga katong naay mga namaligya o mga own products nila or mga nag-retail nga gikan sa wholesale gipang retail siya gipang putos-putos o kanang gibahin-bahin og putos nga namaygon ana nga pieces. So packaging design and materials should provide adequate protection for products to minimize contamination, prevent damage, and accommodate proper labeling. So packaging materials or gases where used must be non-toxic and not pose a threat to the safety and suitability of food under the specified conditions of storage and use. Where appropriate reusable packaging should be suitably durable, easy to clean, and where necessary disinfect. Also, food product labeling, if naa magaling mo yung mga own products na gina-produce, no? So, kinahanglan gid na siya label. So, an effective tool to protect customer health in terms of food safety and nutrition, food labels convey information about the product's identity and contents, and how to handle, prepare, and consume it safely. Okay. An So, there are also reminders daw nga appeal na siya sa product control na do not buy damaged cans of food. Why man? Why do you think na dili pwede nga it is not safe for consumption? Kining mga damaged cans. So, inunanin niya siya. From the company itself, example si manufacturer, every tanan nga magawas nga product, example ha, si Nestle na lang. Atong example si Nestle, nakadto ko ka ng factory sa Nestle. One of their product controls, before na siya move out for dispense, before na siya move out for delivery, equality control paghihapon na nila to make sure nga walay bisag gamay nga na-crack, na-damage nga mga product. So, pag magawas na siya sa manufacturing company, it is good as good. Okay? But, nga nung inig-abot sa mga malls, sa mga other stores, ang uban kay na nga daot naman, nangaliki na, ang uban na buslot, nga na. So, there are many factors to consider. Pag mo-out na lang siya sa kanang manufacturing company, isakay na lang siya transportation, naa diha ang mga factors. Maybe during transportation, during handling. Kung kabantay mo sa mga supermarkets, labi nag-busy kay
nga supermarkets, inig dispose or inig, kung sa tawagan na, inig discarga sa mga products, ipang-anak ra ba daya nila? Di ba ipang-itsa na nila kasagaran? Para madali ilang trabaho? Which is not, it should not be. Dili dapat inanaon ang mga products. Manay nakaingon nga mga damage na nun siya. Kaya ka lang inig-discarga, ipang-itsa at to silang storage area. So, muna siya nga ang mga products ma-damage. And pag-display pa yun sa mga cubicles, sa mga displayhanan, mga hagbong, mga napoy ubang customers mo yung nakaingon, mga hagbong, mga dilata, kay wa katarong o buha. So, muna siya nga na ay mga damage. And then si mall, dili na siya pwede mo baligya og damage. Mo bitaw na nga kasagaran na sa supermarket, ka na mga nagtrabaho sa supermarket, sila ang offeran sa mga damaged products. Kinsay na adri nagtrabaho sa supermarket be? Tell me if I'm wrong. Because last year, we had seminars sa mga malls, ang mga trabahante dyan niingon, ma'am, safe ba yun na siya? And I said, no. Kung may man di ay, kami magoy mo palit sa mga damaged cans, ma'am, 50% off, salary deduction pag yun. Nga, di lugar mo palit, ma'am. The offer is very challenging. The offer is very kanang accommodating. So, muna siya nga, siguro, dili pa ninyo mabati ang effect ani ng mga products because kay kung ba ni preserve ba ni meaning preservatives ni nani mga preservation added. So pag makrack na siya or makrumpled na siya or mabuhuan na siya gamay tungod kay vacuum sealed lang mga cans, 3 days rigid ang iyahang pinaka-safe to consume. After 3 days, man, madaot na siya. Muna na'y uban na kung makapalit, abli ninyo daot na siya or na-spoil na siya. Tungod kay nasudlan na siya hangin, which is not supposed kay pag ang cans, once open, you consume it right away. Or imo siyang ibalhin og lain na sudlanan. Di nga mo siya pwede i-store balik dito sa ref nga naka-cans itself. Kay naana siya kanang sa cans itself na kanang mo preserve bitaw sa product, naana siya chemicals na gi-add nila para ma-preserve ang product. So once na open siya, masudlan siya hangin, i-transfer gid mo siya lain na sudlanan. Okay? The next is the food law. So this would be the last topic. Ay, ginawa sa ube. Kaya kung ginawa sa pagko ay maghapit na dyan ko matukan na niya ko ang kuhan. Si dili gid lalim magstorya og ba ka oras. Unya ni pangutanan ako ninyo di ba jud makatubag? Oh my god. Balik jud tanig seminar yun. Ako gani ginagmay hanggang masaktan niyo. Anyways. So food safety laws and regulations. Ani na to sa mga balaod ha. So muna ni siya ang last bitaw tong requirements to secure health card na naani. So food safety law. In the Philippine Food Safety Act of 2013, so kani siya nga balaod, naani siya sa internet. Pwede niyo siya tanawon. Basahan ninyo kinataasan jud siya nga article. Kung libro pa rin siya, baga ni siya kayo. Because naadihan tanan balaod about food safety. So the key government agencies with prime responsibility of ensuring food safety include the Department of Agriculture, the Department of Health, the Department of Interior and Local Government, and the Local Government Unit. So kani sila nga mga ahensya, mauni sila'y naggama sa balaod o nag-protect sa balaod to ensure nga na-implement siya sa diri sa Philippines. The Department of Health, the Code on Sanitation of the Philippines Presidential Decree number 856 and its implementing rules and regulations. So, kaning Code on Sanitation of the Philippines, so among departments sa sanitation and environmental, mahog ni siya
siya amo ang Book of Life. Tanan nga gina-implement namo when it comes to sanitation na ana siya ani. Wala may gina-implement nga guidelines nga wala ani. So kanang mga laboratories ninyo na ana siya ani. In fact, duha ra mong gikuha sa kadaghang requirements nga gi-require. So muna siya nga kanang ang among mga basis sa among mga applications, mga requirements namo, dili gyud na namo siya gikuha sa Code on Sanitation. Okay? So number 1 ana is ang inyong sanitary permit and health certificates. So we all know basta business, dili lang na siya mayor's permit, then you are good. Naa pa na siya sanitary permit and fire certificate. So, sa sanitary permit, Chapter 3 in Food Establishment, Section 3, Sanitation Requirements for Operating a Food Business Establishment. So, tanan nga food businesses or even dili food, mukuha gyud siya og sanitary permit. Okay? So, sanitary permit, no person or entity shall operate a food business establishment for public patronage without securing a permit from the local health office. So, walay bisan unsa or bisan kinsa nga establishment ang mo-operate gyud unta nga walay sanitary. But because of the Tagbilaran City local government to ease business, so naay programa si Mayor Jane to ease business. Ang pamaagi man jud is kinahanglan mukuha una og sanitary before makakuha og mayors. Kaya si sanitary mo i-inspect kung sanitized, kung sakto ba na ang imuhang process sa imong establishment before pa mo grant si mayor's permit. Kung walay inspection, gikan na mo, dili gina mo grant si mayor's permit, di ka ka-operate og business. But again, as I've said, to ease business, nga program ni Mayor Jane, giuna ang mayor's permit para maka-operate tanan. But you need to make sure nga ma-comply nimo tanan. Because starting March to the end of the year, mag-start na ang inspection. Joint inspection team. Duha na sila ka-team nga mag-inspect sa mga establishments kung ni-comply magid sila sa requirements. See, you have given a year to comply. But still, after every year, nag-negative list gihapon ka because kay wa ka nag-comply sa mga requirements. Bisan o gitagaan na ta og platform to ease the business process. So mao na siya. Nga after sa mayor's permit, you need to comply the sanitary permit. Para inig inspection, inibutang sa sanitary order, then you are complete. Okay? So, sanitary permit should be displayed visibly in your establishment. Sanay uban nga, ma'am, naman ko'y sanitary nga nung. Nga nung no, sanitary manggihapon nin nabutang sa akong sanitary order. Because kay wala nimo gibutang, gi-display sa imong establishment ang imong sanitary permit. So, sanitary permit is designed to display in your establishment. Dili na siya dito ipakip sa imong bookkeeper, ipakip dito sa imong owner, or asa niya ibutang sa iyahang mga papel-papel. So, kinahanglan mo na ipakita dito sa imong business establishment. Okay? The application or renewal of sanitary permit shall be filed with the city or municipal health office. So, kung asa na butang ang imong business at to kamukha sanitary permit. Okay? The permit shall be valid for 1 year. Ending on the last day of each year, of the December of each year. So, ang sanitary permit, mo-end na siya by the end of the year. Dili na siya year-end to year-end. Example, ningkuha kag January 2, ma-expire siya January 2 on the following year. No. Mukuha kag January 2, mo-expire na siya December 31, 2025. Bisan pag makuha kag December 30, 2025, December 31 mo expire na siya dayon. Maunay consequences kung late ka mag-renew sa imong permit. Okay?
upon the recommendation of the local health officer, the sanitary permit shall be suspended or revoked by the local health authority upon violation of any sanitation rules and regulations. Now, nakakuha na kag sanitary permit and then you are good to go. But, during sa inspection, na ay may makita na mga violations sa sanitation na walang imo gi-comply, bisag na tagaan na ka o sanitary permit, pwede na siya namo ma-revoke. Kuhaon o ipawalang bisa. Inguna na ang term. So, pwede na siya kuhaon namo and then, kinahanglan ka mo comply sa inyong violation. Okay? Fees shall be paid upon application, renewal, and noting of sanitary permits. The amount of fees shall be set through city or municipal ordinances. So, gitagaan o katungod ang ordinansya, ang syudad, nga mo-implement kung pila ang imuhang bayaran, pila ang corresponding penalties kung na ay mga violations. Okay? So, dili ta kabuot nga, kita rin magbuot nga, mo rin yung bayaran kay mo ni gingon sa kuha. No. Because the Code on Sanitation itself give the authority to the city to implement the fees and payables sa imuhang permit. Okay? Next is, mauni siya porma sa inyong sanitary permit. So, kita na mo sa porma sa inyong sanitary permit, di ba? Yes? Sa mga nag-business. So, issued to kinsa, name sa tag-iya or name sa company. Kung sa ilang business trade, example, restaurant, fast food chain, coffee shop, meat vendors, fish vendors, or sari-sari store, mao na siya ibutang diri sa inyohang business trade. Address kung asa na-locate ang imuhang business. Then na siya ibutang anina temporary permit subject to review and or inspection. So kung inig-adto sa inspection team na sila'y makita, pwede nila kuhaon. Okay? Then sanitary permit number, kanang number kami ang hatag ana. So nana siya sa mong recording kung ikapila na ka nga nagkuha o permit. Muna siya yung sanitary permit number. Issued date today. Example, karon ka na human sa requirements. Issued today, January 10, 2025. Expiration date, December 31, 2025. Okay? Then, permahan siya sa ating sanitary inspector and ni Dr. Jaya, which is ang head sa City Health Office. Okay? So, we need you to familiarize sa inyong permits. Okay, para inig-adto po sa inyong inspection team, kung dili ikaw ang nagbantay nga owner, imong trabahante, makapresent sila sa sanitary permit. Kaya may uban nga, ang mga trabahante wala na orient o siguro sa sanitary permit. Moto pagpangita sa inspector, why gikapakita? Kaya dili only pwede nga inig-inspect, mali yung sanitary, no. We will ask you to hand us your sanitary permit. Ingon ana siya. Okay? Next is the health certificates and food hunters. So no person shall be employed in any food establishment without a health certificate issued by the local health authority. So this certificate shall be issued only after the required physical and medical examinations are performed and immunizations are administered at prescribed intervals. Briefing shall be provided by the local health office prior to the issuance of health certificate to the recipient. So again, after briefing. So after tanawon na mo inyong results, tanawon na mo inyong mga laboratories, ayaw pa mi makagrant nga matagaan kag health card. Okay? The health certificate shall be clipped in the upper left front portion of the garment of the employee while working. So, isapod ni siya sa wala i-practice sa tagbilaran ang pagsuot sa health card. So, atong health card, gamay ra kaayo. Mura ra siya og ID, ATM card. Diba? Don't you know, when I was in Cagayan de Oro, which is my place, in
Ingon ani kadako ilahang health card. Natinga ko kay nagkaon ko sa Jollibee. Dagko kay sila mga ginaabubot bitaw sa ilahang kuan, uniform. Pagtanaw nako, ay health card ba dingi yan ay picture nila 2 by 2 dili 1 by 1. 2 by 2 niya nandito tanan details. Unya ginasuot gyud nila. Even ang ilang tigtrapo gasuot og health card. So wherever I go, ako na siya gibantayan nga just sila health card. Ingani kadako ha. Anya diri sa Tagbilaran gamay ra ka tag health card. Lugos pa jud masuot. There are some few lang yun yung mga companies, establishments ang gasuot. Dili yun tanan. Muna nga sa among office, every other, bisag dili inspection, normal day, especially ako, mudong kog mod, very cautious gid ko og health card. Mangutana gid ko sa cashier, ma'am, asa imong health card? Or, sir, asa imong health card? Kay I know nga naa gina sila health card. Kung wala na sila health card, then wala pa na ni-comply ilang company sa sanitary. Okay? So muna siya nga, dili lang kay magbantay ra mo sa inspection ka, makausara makadung sa inyong establishment, no. There are us. Okay, wala ko palabot sa inspection team, but there are some of us yun nga, mangita din may health card kung asa. Okay? Next. The health certificate shall be renewed at least every year or as often as required by the local ordinance. So, diri sa Tagbilaran, again, si local ordinance gihapon, ang gitagaan ng katungod kung kapila mo comply og health card ang mga trabahante. So, diri sa Tagbilaran, once a year lang. Kisay nakatrabaho og Cebu? Wala. Kapila man mo mag-comply og health card? Twice a year. Every 6 months, makuha sila ang health card. And very hassle. Kinahasulan dyan ang kayo, especially sa mga nagtrabaho sa sanitary. Kay pila kadaghan, pila ka health card imong i-release, kaduha pa gid sa usa ka tuig. Di ba? But diri sa Tagbilaran, kausa pa lang ta. Padong pata sa kaduha. So every 6 months na every seminar, halos kada adlaw na siguro no. Mahurot na niya mong tingog. Okay, then health certificates are non-transferable. Meaning, kung imuha ng health card, ikaw ra mo gamit ana. Dili pwede manghungam sa lain para i-present kay nangita sa inspector og health card. Okay? Kung matungnan ka nga wa ka og health card, automatic din na isuwat ni inspector nga no health card. So muna ang uban nga, matinga sila i-renew nila, nga na negative list man mi. Pag ma-negative list ka, di ka ka-renew og mayor's permit. Di ka ka-process og permit. So ipaadto pa ka sa sanitary, sa car, kung asa ka na negative list. So kasagaran nila na negative list kay walay health card. So, kaya wala ko sila ni comply na penalty. Pila pa penalty sa health card? 200 kada usa. Okay, so muna siya. Nya, kung napo ko kabuok sa inyohang establishment, 200 times 10, 2,000 po na. Diba? So, dako gid po na siya nga penalty. Muna siya nga, please comply. Kausarap ka mo comply sa katuig. So, please comply. Pero kung daghan jud ka kwarta, pwede ra jud di kang comply. Bayad na lang kag penalty. Okay? So these are the requirements for securing the health card for new food handlers. Kasi pasabot aning new ma'am, mao pagkuha niya og health card. So kisay new dire taas ka mo. Okay, so new. So the rest renewal na mo. Okay? Sakto ba ko? Mo-renew na mo. Yes. Kay ang difference ra gyud sa renewal o sa new o sa old nga mukuha health card is kinahanglan naa ang inyong previous health card 2024. Kung wala ang sa tay buhaton,
Dida, nandito. Kung wala ang health card last year, especially business, penalty. Pila bayad sa penalty? 200. So, katong mga expert ginani, sige rin sila penalty ba? Okay? So, ang requirements sa new, number 1 is food handling seminar. So, after any Tagalog certificate, appeal na siya sa inyong i-attach. Chest x-ray valid for 1 month. So, dili na siya pareha last year ha, nga 3 months. Karon isa ra ka buwan. Mauna nga, magpaspas yun mo og comply. Maglangan-langan mo, mulapas mo 1 month, automatic mag-re-x-ray yun ka. Then, stool exam, valid for 2 weeks only. Again, kung maglangan-langan ka, magpa-stool na sad ka after 2 weeks. Okay raman, kanadlaw ito kumalibang. No. So, kinahanglan yun mo comply after 2 weeks sa dihang maka-comply or maka-submit na ka sa imuhang stool or kung naan na i-result sa imuhang stool. Okay? Then, 1 by 1 ID picture colored with white background. So, dapat, pwede ra dili white background, but kinahanglan nga formal ang picture. Dili pwede nag-selfie, dili pwede nga hanap ang picture, dili pwede nag-tube, dili pwede nag-sleeveless, dili pwede nagkalo, nag-shades, or whatever pa na kayong i-develop na picture of 1 by 1. Okay? Just to be clear ha, hindi ko ganun magbalik-balik. Kaya ba mo gahapon, pag human aning requirements, asa sila padulong and everything, instructions have been given. Pag-abot dito, pagkuha sa requirements, pagkuha sa certificate, ma'am, asa ganing misunod ani? Laban ako mo guys. After ani mo hanta ko instruction. And after instruction, di na ko entertain og pangutana. Unless wala lang ko giingon. Okay? Paminaw gid mo tarong ha katong mga gaduka-duka diha dapit og diri dapit. Di na ko mutubag og pangutana kung ako ka lang nasulti karon. Pero dili ta magbalik-balik. So again, 1 by 1 ID picture colored with white background. Dili na mo dawaton kung dili 1 by 1. So kung 2 by 2 na, passport size, whatever size ana, di ni mo dawat. 1 by 1 ra gyud among dawaton. Unya kana nga picture is latest up to date. Dili nang bata pa ka nga picture niya karon nagtiguang na ka, which is we have encountered that yesterday. Iyang dagway abi lang elementary. Kay dugay na dito niya nga picture. So dapat up to date ang picture. Okay? Then below 18 years old, attach parent consent. So kung nanarbaho gyud ka nga below 18, dapat na kay letter of consent gikan sa imong ginikanan. But ang mga nag-immersion, since related sila sa inyong school, pwede ra siya. Okay? Then, health card fee is 100 for the individual. Okay? But kung naa kay business, please tanawa sa inyong billing statement ang medical certification fee. Mauna siya ang bayad sa health card. Kung wala na siya na-include sa inyong business permit, sa mayor's permit, kagibayaran ninyo, then you need to pay 100 sa city treasurer's office. Okay? Then note, requirements may change without prior notice depending on the needs of the current health situation. So, muna akong ingon kanina nga, may change without notice. Meaning, base next year, naanay additional nga CBC, urinalysis, hepatitis A, B, whatever, na need for health situations. Okay? Ang difference ra sa unsa man? Ang difference ra sa old food handlers is ang inyuha health card previously dapat appeal na ninyo i-present. Okay? Again, akong malikon, picture ng requirements diha para dili na mo mangutanan nako og need pa bag 1 by 1, ma'am. Okay? So, mo na porma sa health card ninyo ha. Dili ipikit ang inyong picture.
So ayaw mo tagaig 2 by 2 kay dako kay na siya. Di na siya matapot, matabunan tanan. And then iniguhuan ninyo dawat sa inyong health card inyuhan ng pirmahan. Okay? Then sa likod, diha mabutang ang date of expiration December 31, 2025. So arito sa fees and penalties. So medical certification free, mao na siya ang description name nga naa sa billing statement for business application and renewal. Or health card, 100 pesos. So kung naa kay business, tan-awa tawo na imong mga papel before ka musabak sa giyera dito. Okay? Then, for lost health card and changed employer status, replacement fee is 50 pesos. So for example, along the way, nag-change ka trabaho, dalhin ka og lain nga establishment, paalisdan nimo imong health card. Basta naa lang imong health card with you, pwede ra ka mo diretsyo mobayad og 50 pesos for replacement fee, alisdan na lang mo pangalan. Di na ka kinahanglan mo x-ray otro, mo seminar otro, or mo pastol otro. Basta naa imong health card previously. Kung wala kay ka-present nga health card, di gid ka na mo matagaan. Or you need to make sure nga kahibaw ka sa imong registration number. Kaya naman na sa mong record. Because last year, ang ilahang modos, mayroon sila, ma'am, magpa-replacement ra ko. Walay dalang proof or anything. Kaya magpa-replacement ra. Pilay bayad sa replacement gani? 50. Nakaginan siya sila 50. Instead nga 100 ilang pangayuon. Or bayan, ibayad. So muna ilang modos last year, maingon nga, nagwa ko mag-health card last year, ma'am. Sure, dyan ko, ma'am. Nawala lang dyan, ma'am. Pero walay proof of any document. So muna nga di namin mo dawat. Okay? Then, ang surrendered previous health card, penalty is 200. Pag walay health card last year, especially if you are under renewal, makabayad di kang 200 kada usa. Okay? Is there any other questions? No. Clarifications. Pag mingon mo wala, di na siya kumutubag. Okay, instruction. So after ani nga seminar, mag-distribute ni sa inyo ang certificates. Okay? So there are some nga nilahang kulang is certificate na lang. Kaya na siya laboratory, na siya 1 by 1 ID picture. Huma na siya bayad. Ang iyang kuwang is certificate na lang. So ang imong buhaton, diretsyo ka sa City Hall. Naa dito Tagbilaran City Primary Care Facility, mulinya ka, mukuha kag health card. Pag dili kompleto imuhang requirements, palihog ko ayaw linya dito. Kay ikaw rin kadaghan. Kamong tanan mo ato dito sa mong office, ay dito sa mong stall, mapuno ang City Hall Atrium. Unya, dili pa rin kompleto inyuhang mga papeles. So kung naapa mo'y other nga kulang, i-comply na nito. Pag kompleto na, diretsyo sa City Hall Atrium. Nami ang nanghagdanan dapit. Ari sa, isulod mo ari sa left side. Okay? Kung business ka, wala pa ka nakapa-assessment, kung unsa imuhang mga requirements, adto po dito sa City Hall. Wala ni issuean sa health card diri sa City Health. Okay? Tanan issuean sa health card, business permits, sanitary permits, naa sa City Hall. Okay? Asa mo mo adto after ani if kompleto yung requirements sa asa? City Hall. Okay? Wala na yung mangutana ha. Asa ko pa doon ma'am after sa distribution. Klaro? Walay pangutana? Walay clarifications? Okay. So, food safety is everyone's business. That would be all. God bless and see you.